Magandang gabi po mga kapatid, purihin ng Diyos, Hallelujah. Muli po ay magkakaroon tayo ng maikling exhortation bago po tayo dadako sa ating pananalangin. Naway samahan tayo ng Diyos at patnubayan ng Banal na Espiritu hanggang sa matapos po ang ating gawain ngayong gabi. Ang text po natin ay sa Mark 14:72. At pagdaka bilang pangalawa ay tumilaok ang manok at naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus sa kanya bago tumilaok ang manok ng makalawa, ay ikakaila mo akong makaitlo. Nang maisip niya ito, ay tumangis siya. Hindi po natin tatalakayan dito ang Peter's denial, kundi ang medium na ginamit ng Panginoong Hesus upang ipaalala niya kay Pedro ang nagawa nitong kasalanan at kung paano naman tumugon si Pedro sa kanyang pagkakamali. The roaster was Jesus' way to remind Peter of the prophecy about denying him 3 times. Nung panahon na yon, nagkaroon din po ng krisis nang hinuli ang Panginoong Hesus. Krisis sa pananampalataya ng mga apostol at ng mga tagasunod niya. Dahil sa pangamba at takot ng mga apostol at ng tagasunod niya, ayon sa Mark 14:50, at iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Sa gitna ng mga kaganapan ngayon sa COVID-19, lalong-lalo na sa Pilipinas, ang mga ibang tao ay nangangamba at natatakot na wala silang makain dahil sa pagkakaroon ng lockdown, curfew at kawalan ng trabaho. At dahil sa pangamba at pagkatakot, kanya-kanyang paraan ang ginawa ng mga tao upang matugunan ang pangangailangan nila. Nakalimutan nila ang lumapit sa Diyos sa panalangin. Kung titingnan uli natin ang Mark 14:72, as a natural man, sino ang nagpapaalala sa atin na nagkukulang na pala tayo ng pananampalataya sa Diyos dahil sa pangamba at takot sa COVID-19 halimbawa? Noong mga bata pa tayo, ang mga magulang natin ang laging nagpapaalala sa atin ng mga dapat nating gagawin. Kung may kapilyuhan kang ginawa noon, andyan sila lagi nagpapaalala at sasabihin sa inyo, "Oops, ano yan? Di ba pinagsabihan na kita kanina?" At kung minsan, ang mga nakakatandang kapatid, sasabihin nila, "Hala, sige ka, susumbong kita kay nanay, pinagsabihan ka na kanina." Sa mag-asawa, ganun din po, ang bawat isa ang siya rin nagpapaalala kung mayroong pagkakamali ang isa't isa upang hindi na po maulit. Alam kong marami pa kayong may dadagdag na mga manok sa inyong mga buhay na magpapaalala sa inyo kung kayo ay nakakalimot sa Diyos dahil sa pangamba at takot. Sa iglesia naman, of course, ay sa pangunguna ng mga pastors. Praise God pa rin po, through His wisdom, nanguna po ang mga pastor ng iba't ibang iglesia, including RICM pastors and leaders, to unite us in prayer. As a Christian, the Holy Spirit is the one who is reminding us not to do sin against God. If we fall into sin, the Holy Spirit convicts us to repentance. Ang sabi sa John 14:26, datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Sa unang bahagi ng Lucas 22:61, at lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro at naalala niya ang sinabi
ng Panginoon. Para bagang sinasabi ng Panginoon kay Pedro, "Oh, nakita mo na? Di ba sinabi ko sa iyo kanina?" Sa buhay natin, how does Jesus look into your life? What is your response? Once you realize you committed mistake against God. Tulad ni Pedro, ang sabi sa Lucas 22:62, at siya'y lumabas at nanangis ng kapait-paitan. Umiyak po si Pedro ng may pagsisisi. That was the response of Peter. How about you? How do you respond once you realize you sin against God? Sa 1 John 1:9, kahit ang tayo ay hindi tapat sa Diyos, ang Diyos ay tapat. Ang sabi, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at lililisin sa lahat ng mga kalikuan. Maraming paalala sa atin ang Diyos sa banal na aklat kung paano tayo tutugon sa oras ng crisis at kung tayo ay nagkakamali sa Kanya. At the same time, we all need the support of fellow Christians and the church. We need to be loyal to God and His Word. The Word of God encourages assembling together. It helps us to unite and to be strong spiritually. In Hebrews 10:25, God's people assemble to pray together, to strive together, and to worship together. Purihin ang Diyos that through social media, we come together to pray and to worship together dahil sa pagsisikap ng ating mga pastor. In 1 Thessalonians 5:17-18, magsipanalangin kayong walang patid at sa lahat ng mga bagay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa iyo. Sa Mark 14:38, watch and pray that you enter not into temptation. Nawa po ay may natutunan tayo sa mga ilan lamang mga bagay na dapat nating itugon kung tayo ay nasa krisis at nagkakamali sa Panginoon dahil sa takot at pangamba. Purihin ang Diyos, hallelujah, to God be the glory right now and forever. Amen.